Ating pong pag-usapan ngayon yung sanhi ng bad breath, causes po ng bad breath. Ang medical term po ng bad breath, halitosis. Ito po yung hindi ka nais-nais na amoy mula sa bibig. Maring ito'y maging sanhi ng pagbaba ng tiwala sa sarili at makipag-usap sa ibang tao kasi nako-conscious ka nga. Para malaman po ninyo kung ano yung malalim na mga dahilan bakit nagkaka-bad breath, pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo po yung bell para updated kayo sa aking mga health topics. Ganoon din po sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please subscribe. Click nyo po yung follow, like, and share. Narito po yung ilang mga karaniwang sanhi ng bad breath. Oral hygiene. Hindi sapat na pagtututbrush, paggamit ng dental floss. Yung mga naiipon na pagkain at bakterya sa pagitan ng ngipin at gilagid ay maaring sanhi ito ng bad breath. Paano ito nagdudulot ng masamang hininga ang hindi sapat na oral hygiene? Dahil nga naiipon yung plaque kapag hindi natin regular na sinisipilyo at ginagamitan ng dental floss, ang mga pagkain at bakterya na iipon sa ibabaw ng ating ngipin at gilagid na bumubuo na ng isang malagkit na plaque na tinatawag nating plaka nga. Ang bakterya sa plaka ay naglalabas ng mga masangsang na chemical na nagdudulot ng masamang amoy. Ang isang dahilan din kung meron kang sakit sa gilagid, ang plaque na to hindi natatanggal, maaari ito maging tartar, na isang matigas na deposito na maaaring magdulot ng sakit sa gilagid. Ang sakit sa gilagid ay isang infection sa gilagid na maaaring magdulot ng mas malubhang problema sa oral health, kasama na po ang pagkawala ng ngipin. Ang bad breath ay ito combination ng pag-ipon ng bakterya, pagkabulok ng ngipin, at ang sakit sa gilagid, maaaring magdulot ito ng masamang hininga. Paano maiwasan ang masamang hininga na dulot ng hindi sapat na oral hygiene? Simple lang, magsipilyo ka. 2 beses sa isang araw, gamit po yung fluoride toothpaste. Paggamit ng dental floss, gumamit ka ng dental floss araw-araw, para alisin yung pagkain at bakterya sa pagitan ng ngipin. Regular na pagbisita sa dentista, magpatingin ka sa dentista para ma-check up ka at magkaroon ka ng professional cleaning. At yung paglilinis ng dila. Ang dila din natin, pwedeng magkaroon ng maraming bakterya yan. Kaya mahalaga din, linisin din ito araw-araw gamit ng isang tongue scraper or iyong toothbrush. Hindi paglilinis ng dila yun. Ang dila ay maaaring mag-ipon ng bakterya, kaya mahalaga ritong linisin araw-araw. Ang isang dahilan din po ng bad breath, nanunuyo yung bibig mo. Ang tuyong bibig ay maaaring sanhi ng pagkaipon ng bakterya at masamang amoy. Mag-take po kayo ng vitamin C at saka Super B complex para sa kalusugan. Ang vitamin C at B complex, mahalagang sustansya yan na mahalagang papel sa pananatili ng ating mabuting katawan, pampalakas ng ating immune system para labanan ng infeksyon, pinoprotektahan ng selula mula sa pinsala dulot ng mga free radical. Tumutulong ito sa pagsipsip ng iron mula sa pagkain, iwas anemia. At tumutulong ang vitamin C sa production ng collagen. Ito isang protina na ito po'y pampatibay ng ating balat at connective tissue. Kaya iwas kulubot sa balat, madaling gumaling ang sugat, pampatibay ng ugat. Ang Super B complex, pag uminom ka ng vitamin C, samahan mo ng Super B complex, pareho silang water-soluble vitamins. Ibig sabihin, iinumin mo sila, wala pang laman ng tiyan, inom pa lang ng tubig. Ang B complex, Super B complex, pampalakas ng katawan. At ito'y maganda po sa mga taong kulang sa tulog, very stressful ang buhay. Sinusuportahan niya yung mental health natin. Tumutulong siya sa production ng pulang dugo para magdala ng oxygen sa buong katawan.
So, available to sa ating patnubay sa kalusugan. Pwede itong ipa-deliver sa rider sa inyong bahay. Ang condition sa bibig, sanhi ng bad breath, yung sira ang ngipin. Nagiging breeding ground ng mga bakterya. Kaya nagdudulot ito ng masamang hininga. Pag naipon na yung bakterya, pag may sira na yung ngipin, lumalaki na yung butas o cavities, nag-iipon yung pagkain at bakterya doon. Kaya dumadami doon, kaya magiging masangsang, nagdudulot ng masamang amoy at sanhi ng infeksyon. Yung gingivitis or periodontitis, ito isang infection sa gilagid, nagdudulot din ito ng bad breath. Ang gingivitis ay ito'y sakit sa gilagid, maging sanhi ng masamang hininga. Paano nagdudulot ng masamang hininga yung sakit sa gilagid? Pag naipon nga yung bakterya, pag may gum disease ka, nag-iipon ng bakterya doon sa puwang pagitan ng ngipin at gilagid. Ang mga bakteryang ito ay naglalabas ng amoy na chemical, kaya mabaho. At pwede ring mamaga yung gilagid mo, kaya lalo itong mangangamoy. Lalo na po kung nagnanana. Pag nagkaroon ng nana sa puwang ng ngipin mo at gilagid, ito yung mga collection ng mga patay na selula, bacteria at ibang mga debris. Nagkukos ng bad breath yun. Okay, mga singaw sa bibig, meron kang oral thrush, ito yung mga singaw. Nagdudulot ito ng puti-puting patches sa dila at loob ng bibig. Nagkakaroon ka ng masamang amoy din doon. Kaya yung mga fungi na nagdudulot ng oral thrush, ay naglalabas ng byproduct na maaaring magkaroon ng masangsang amoy. Bukod dito, yung mga patay na selula, mucus at ipang mga iba sa labi natin na ugnay sa infection, magdudulot ito ng masamang amoy. Paalala po sa lecithin, isang phospholipid yan, matatagpuan sa mga halaman at sa mga animals. Kilala po ang benepisyo nito sa kalusugan ng utak. Nagpapabuti ng memorya ang lecithin, nakakabawas sa, lalo na kung may lahi kayo ng Alzheimer disease. Kaya po yung tumutulong sa pagdunas ng problema at pagkaunawa. Ang lecithin, makatulong sa protekta sa selyo ng utak mula sa pagkapinsala. Ito'y gamot sa sakit sa utak tulad ng dementia at Parkinson disease. Ang may mga conditions sa katawan na pwedeng pagmula ng bad breath. Halimbawa, meron kang GERD, gastroesophageal reflux disease. Yung bumabalik yung acid mula sa tiyan, pumupunta sa esophagus, nagdudulot ng masamang amoy yun dahil nasusugatan, nasisira yung lining ng lalamunan, yung paulit-ulit na pagkalantad ng acid, maaring mapinsala yung lining ng lalamunan mo, magdudulot ito ng pamamaga at pagkairita, masusugatan yan, magiging madaling kapitan ng infection, nagdudulot ng masamang amoy. Kung diabetic ka rin, ang diabetes nagkukos ng masamang amoy dahil doon sa ketoacidosis. Kapag ang asukal sa dugo ay hindi maayos na makontrol, ang katawan maaaring pumasok sa isang estado na tinatawag nating ketoacidosis. Ang ketoacidosis, ang katawan ay nagsisimulang magsulog ng taba para sa energy, resulta nito ng paggawa ng ketone bodies. Ang mga ketones, ito yung mga chemical na may masamang amoy, may lalabas sa pamagitan ng hininga mo. Ang diabetes, magdudulot din yan ng tuyong bibig. Kapag tuyo yung bibig, madaling dumami yung bakterya, nagdudulot ng masamang amoy. Kung may sakit ka rin sa bato, ang tao may sakit sa bato, nagkakaroon siya ng masamang amoy ng hininga. Nagdudulot, bakit? Yung uremia na tinatawag, pag hindi maayos ang pag-filter ng bato, ang mga dumi sa dugo ay nananatili, yung tinatawag nating uremia. Ang uremia, pag naipon ng uremia sa dugo mo, ito yung mga lason sa kap ng dugo. At nagbibigay ito ng masamang amoy sa bibig. Pati yung katawan niya, masama din ang amoy. Ang compound na ito, may lalabas sa pamagitan ng hininga. Yung tinatawag nating metabolic acidosis, ito'y sakit sa bato, nagdudulot ng metabolic acidosis sa kondisyon kung saan meron kang masyadong acid sa dugo. Kaya yung metabolic acidosis, nagdudulot ito ng mabahong hininga. Paalala po sa crystal oil, ito'y binubuo ng concentrated plant extract
na ito po'y magandang pang makatulong sa pangalis ng pananakit ng kalamnan, dulot ng arthritis, pananakit ng kalamnan at sakit ng ulo. Makakabuti yung tulog mo kasi yung aroma niyan makakatulong sa iyong pagtulog. Pangalis din yan ng bara sa ilong, mabutis para makahinga ka. Nakakaginhawa yung paninikip ng dibdib, pananakit ng tiyan, at maaring makatulong ito pampaginhawa sa kabag, pananakit at saka yung pagkontrol ng pagsusuka. Mapangontra yan sa lamok kasi may amoy ang crystal oil na ayaw ng lamok, may tataboy mo yon. Makakatulong para pangalis yung kate pag nakagat ka ng lamok. Kaya inuulit ko po, yan po'y available sa Patnubay kung gusto nyo bumili po niyan. Ano ho? Kaya ngayon, ang pag nasabi ko kanina yung dry mouth, nagkukos ng bad breath. Kasi yung ating laway, isang natural na mouthwash na tumutulong sa pag-alis ng food particles at bacteria sa bibig. Pag kulang ka sa salaway, ang bacteria ay mas madaling dumami at magdulot ng masamang amoy. Kaya maraming uri ng gamot tulad ng gamot sa high blood pressure, antidepressant, antihistamine, nagdudulot din ng dry mouth yan. Yung medical na condition tulad nga ng diabetes, Alzheimer disease, nagdudulot ng dry mouth. Yung radiation therapy, ito po yung nakakapinsala sa glandula na gumagawa ng saliva. Ang hindi sapat na pag-inom ng tubig, nagdudulot ng dry mouth. Pag nagkakaedad na, bumababa yung antas ng saliva na pinuproduce ng isang tao. Ang ating meron po tayong activated charcoal, ito po ay isang itim na pulbos na nakukuha mula sa iba't ibang materyales tulad ng kahoy, baon ng niyog. Matagal itong ginagamit na medisina na mayroong iba't ibang benepisyo. Meron siyang antibacterial properties, pumapatay ng uri ng bakterya sa digestive system, na binabawasan ng activated charcoal yung pamamaga ng bituka. Kaya nakakabuti yan sa kalusugan ng ating bituka. Pinipigil ito yung pagpasok ng mga pamansalang sangkap sa ating bloodstream. Panggamot yan sa pagkalason. Gamitin po activated charcoal pag nalason ka, na overdose ka sa gamot. Ito rin po yung sumisipsip ng excess na likido sa bituka na tumutulong sa pagkontrol ng diarrhea. Pinapaginhawa ka sa kabag mo, sumisipsip ng gas at toxin sa bituka, nababawasan nga yung bloating mo. Nakakabango ng hininga yan. Kasi activated charcoal, sumisipsip ng bacteria at toxin sa bibig, nakakatulong sa pagpababango ng hininga. Yung iba po, yung toothpaste, merong toothpaste na may charcoal, di ba? Pwede mo, yung toothpaste mo, buburan mo ng powdered na charcoal, alisin mo sa capsule, gamitin mong pan-toothbrush. Makakatulong yan para yung masamang amoy na dulot ng dry mouth ay mawawala. Tsaka lagi kang umiinom ng maraming tubig, nakakatulong po sa pananatiling maiwasan yung panunuyo ng bibig. Gumamit ka ng mga sugar-free candy o gum. Ang pagnguya ng sugar-free gum ay nakakatulong sa production ng laway para maiwasan po yung dry mouth. Pag meron ka ring sinus infection, nagdudulot din yan ng masamang amoy ng hininga. Kasi ang masamang amoy, yung bad breath, paano nagdudulot po ng bad breath yung sinus infection? Merong postnasal drip na tinatawag. Kapag may sinus infection ka, madalas yung kasamang yung postnasal drip, ito meron pong tumutulong mucus mula sa likod ng yung ilong papunta sa lalamunan. Ang mucus na ito, maring naglalaman ng bakterya, di ba pang mikrobyo, dahil yung pong sipon nang gagaling sa ilong, tumutulo sa lalamunan na may dalang bakterya, yung mga mikrobyo na yan, nagdudulot ng masamang amoy. Pag barado yung ilong mo, yung sinus infection mo, nagdudulot ng baradong ilong. Pag barado ka, nagpapalala ng post-nasal drip, nagdudulot ng masamang amoy ng hininga. Kaya lagi mong malinis yung ilong mo. Mag-flush kayo ng ilong mo, gamit mo yung saline solution. Makatulong alisin yung mucus at bacteria. Meron kang mabibiling saline solution sa butika. At mag-gurgle ka ng salt water, makatulong ito sa pangalis ng bakterya sa likod ng lalamunan mo. Yung isang basong tubig na maligamgam, lagyan mo ng kalahating kutsaritang asin, kalahating kutsarita ng baking powder,
ilagyan mo din ng 1 kutsara ng suka, imumog mo yan para alisin yung bakterya sa may lalamunan mo. Iwasan mo yung mga irritant na nagpapalala ng bad breath mo tulad ng sigarilyo. At tsaka lagi nagpakonsulta sa doktor para kung may sinus infection ka, ay magamot yan. Iwasan mo yung bawang at sibuyas. Nagdudulot din ng masamang amoy ng hininga yung bawang at sibuyas. Dahil yung kasing bawang at sibuyas, meron po kasi lang compound na sulfur. Ang bawang at sibuyas mayaman sa sulfur na chemical na nagbibigay sa pagkain ng amoy. Kapag kinakain itong mga to, napupunta yan sa daluyan ng dugo na ilalabas sa baga, kaya lumalabas siya sa hininga. Kaya nga po yung sulfur na yan na-absorb sa bibig, sa digestive tract. Kaya matapos mong kumain, patuloy na may amoy ka sa ilang oras para mabawasan yung amoy na yan ng bawang at sibuyas, kumain ka ng mansanas o carrots. Ngatain mo yung apple, ngatain mo yung carrots. Ito'y makakatulong sa pag-alis ng amoy sa iyong ngip, sa iyong bibig. Uminom ka ng maraming tubig, makatulong madalyot yung amoy sa iyong bibig. Makakatulong iwasan mong inumin na may caffeine at alcohol. Ang inumin to'y maaring magpalala sa dry mouth. Nasabi ko po kanina, gumamit ka ng sugar-free candy, no? Maaring makatulong ito para mag-produce ka ng maraming alaway. Ang omega-3 fatty acid, mahalaga itong polysaturated fat. Ito pong omega-3 fatty acid na to ay kalusugan ng ating puso, pagbaba ng cholesterol, triglycerides, pagbaba ng presyon ng dugo, maiwasan ng panganib sa sakit sa puso, pansuporta sa function ng utak, pampabawas sa panganib sa Alzheimer disease, pambawas sa pamamaga sa katawan, pampalakas, pampalusog ng ating mata. Ipaalam po sa akin ang iyong pangalan. I-chat nyo po ako, mag-PM kayo, personal message kayo sa Facebook page ko, Patnubay sa Kalusugan. Kung ano man ang order ninyo sa mga health products na sinasabi ko sa inyo, sabihin nyo lang yung name nyo, yung address nyo, kasama na po yung barangay, pati yung cellphone number nyo. Kasi pag i-deliver yun, tatawagan kayo ng rider na sabi, parating na ang inyong order. Kaya kung gusto nyo pong pa-deliver ng health products na to, ay i-charge po sa inyo ang shipping fee. Cash on delivery. Yan po, no? Inuulit ko po, sa ating pong sa ating pagwawakas, meron tayong food for thought. Psalms 145 verse 8. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love. Ang Panginoon ay mapagbiyaya, puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandahang loob. Ang Diyos po ay very gracious, bait, ang biyaya ng Diyos at ang kanyang, kahit hindi tayo karapat-dapat sa pabor niya, ay nagbibigay din siya sa atin ng pagpapala kahit hindi tayo karapat-dapat. Maawain ng Diyos, malambot ang kanyang puso. Kaya sabi, nahihipo niya ang ating pong paghihirap. Hindi niya tayo titikisin. Mabagal siyang magalit, mapagpasensya siya, mapagparaya, hindi siya madaling maghatol o magparusa dahil sa ating kasalanan. Dahil sagana siya sa pagmamahal. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang kondisyon, walang hanggan. Ang kanyang pagmamahal sa atin, hindi kailanman nagbibigo kahit na tayo bumigo sa Kanya. Magandang gabi, magandang hapon. Nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.